Mga bro, with the Department of National Defense Philippines tuloy-tuloy na sa pagbili ng 12 pang FA-50 Fighting Eagles mula sa Korea Aerospace Industries, okay, mukhang kailangan nating pag-isipan ulit ang bilang. Okay na ang 12, pero bakit titigil doon? Kung palalakasan na rin lang natin ang Philippine Air Force, mas sulit kung gawing at least 15 units ito. Isang squadron ng plano, pero kung magdadagdag tayo ng ilang extra units, mas lalong lalakas at tatagal ang ating air power. Imbes na sakto lang sa 12, mas strategic kung 12 para sa squadron, isa para palitan ang recently nawala nating FA-50PH tail number 002 nanogram 7th Tactical Fighter Squadron, at 2 pang extra bilang reserve at training aircraft. Ganito rin ang ginawa sa planong 40 multirole fighters, o MRFs, kung saan may nakareserba for attrition at pilot training. Kasi mga bro, sa totoong laban, hindi sapat ang sakto lang, dapat may extra para sa maintenance, emergencies, at dagdag na training ng mga piloto natin. At kung iniisip nyo kung kaya ba ng budget, syempre kaya, hindi naman ito malaking dagdag sa ginagastos na ng gobyerno para sa mga bagong jets. Pero ang impact nito sa Philippine Air Force, malaki. Ang FA-50s ang primary combat ready assets natin, kaya bawat unit mahalaga. Isipin nyo na lang, kung may unexpected losses or kailangang ipaground ang ilan for maintenance, may backup agad tayo. Plus, siguradong game ang kay kung magdadagdag tayo ng order. Mas maraming jets, mas magandang logistics support, mas matibay pa ang defense partnership natin with South Korea. At kung madagdagan pa ang quantity, baka makakuha pa tayo ng mas magandang deal, whether sa presyo, support services, o baka pati technology transfer.